Ito na lang pinaghahanap buhay ng mga Pilipino eh. Totoo. Yung pagbabayad ng kuryente, pagbabayad ng tubig, di ba? Mga utilities, yung mga bayari sa bahay. Meron pa ba tayong paraan para ito'y maibaba? Rereklamo ka yata eh. Ko sa kuryente, dapat tuunan yung nakikita natin sa billing natin na systems loss. Ayun. Bakit kinakailangan bayaran natin yung inefficiency ng mga kumpanya na hindi makakolekta ng tama? Bakit kinakailangan kong bayaran yung nagnanakaw ng kuryente? Bakit kinakailangan kong bayaran yung kinukonsumo ng gumagamit ng jumper? At bakit tayo dapat naniniwala sa mga kumpanya ng kuryente na dapat makibahagi tayo sa systems loss? Pagka kayo ba'y kumikita ng sobra-sobra at nagdideklara ng dividendo, may binibigay ba kayo sa kagaya kong consumer? Kung wala, why will you let me share in the burden but you do not share with us your profit? Welcome back po sa Pilinfo TV. Once again, ang ating pong background, Banawi Rice Terraces sa Ifugao. Alam niyo po ba na ang ating hagdang-hagdang palayan ay pasok sa listahan ng Times Travel bilang most photogenic UNESCO World Heritage Site sa Asia? At sino naman ang hindi mabibighani dyan sa ganda ng ating hagdang-hagdang palayan? So pasyalan din po natin yan para masuportahan ng local tourism. Okay, kung hindi pa ho kayo nag-subscribe, pakiclick na po ang subscribe button. Hit the notification bell para lagi kayong updated. Kung sa Facebook niyo ito mapapanood, pakiclick lang po ang follow. Okay, isang tumatakbong senador na naman po ang ating susuriin. Ano nga ba ang balak niya kung sakaling manalo siya bilang senador? Sa tingin ko magiging magaling at masipag na senador ito pag nanalo. Panoorin po natin si Attorney Vic Rodriguez. Victor Rodriguez, dating Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hanggang September 2022, siya po ay naging Officer in Charge ng Community Relations Office, CRO, ng Quezon City Government. Naging hepe rin po siya ng Business Permits and Licensing Office, BPLO, ng Quezon City Government noong pong 2002. Siya po ay minsang naging Kapitan de Barangay dito po sa Quezon City. Ang mga advokasya po niya, mga achievements, nagkaroon siya ng aktibong papel sa legal community matapos maging Pangulo po ng Quezon City Trial Lawyers League. Naging Deputy General Counsel po siya ng Integrated Bar of the Philippines. Ang kanyang mga advokasya, transparency, accountability, peace and security para sa patas na lipunan. May mahalagang papel sa pagtiyak na naipapatupad ang mga patakaran ng Administrasyong Marcos at sinusulong ang pagpapalakas po ng marginalized groups at pagpapayaman sa kultura ng pagkakabuklod-buklod at paggalang. Mga kapuso, ipinapakilala po namin sa inyo, Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic, magandang umaga. Ikaw na ba? Good morning Magandang po. umaga, Weng. Magandang umaga, Joel. Magandang umaga, Melo. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa. At maraming salamat sa inyong pag-anyaya at pag-imbita sa akin ngayong umaga. Salamat po sa pagtanggap Thank you, sir. sa aming imbitasyon. Marami tayong tatanong. Simulan na natin ang pagtatanong kay Attorney Vic. Game. Isa sa mga advokasya ninyo, transparency, accountability, peace and security. Siguro unahin muna natin yung transparency and accountability. Meron pong issue tayo ng Confidential and Intelligence Fund. Baka tuwiran ba para sa inyo na silipin yung paggastos po ng CIF ng ating Vice Presidente, Attorney Vic? Bago ko sagutin, Joel, linawin ko lang for Opo. transparency at dapat totoo. Hindi ho ako naging hepe ng Business Permit and Licensing Office. I was naku, just sorry po. the Special Assistant to the Chief. Alright. Para Okay, lang klaro. alright. At yung dun sa iyong katanungan, makatarungan bang dapat silipin ang paggamit ng confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President? Makatarungan sapagkat pera ng sambayan ng Pilipino yon. Subalit dapat pare-parehas, dapat patas. Kung sisilipin mo yung paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, dapat lahat ng gumagamit silipin mo rin. Sapagkat yun ang diwa ng tunay na transparency. Hindi pwedeng meron kang tinititigan, meron kang tinitingnan lamang. Pero, Attorney, naniniwala ba kayo na hindi lahat na mga tanggapan ng gobyerno ay dapat bigyan ng intelligence and confidential fund? Dapat yung may mga law enforcement and intelligence gathering function ang bigyan ng intelligence funds.
Yung confidential funds, alam ninyo, basta't nandyan at nagtatrabaho ang Commission on Audit, hindi tayo dapat mangamba sa paggamit ng confidential funds sapagkat subject to audit naman yan eh. At yun nga, kung mali naman yung paggamit ng pera ng sambayanan, whether it be confidential, intelligence, or ordinary disbursement of public funds, dapat panagutin. Doon papasok yung accountability ng aming advokasya. Apart from transparency, dapat klaro yan, yung accountability. Panagutin natin lahat ng mga nagko-corrupt o nagnanakaw ng pera ng gobyerno. Yun, at nabanggit mo na rin yung mga nagnanakaw ng pera ng gobyerno. Ang CAF ay nadidikit din po sa issue ng corruption. Malaking problema po ng gobyerno ang corruption, napakalaking pondo na pupunta dito. Anong pwede nating gawin para patalasin ng batas para masawata o kung hindi man mabawasan ng malaki ang katiwalian po lalo na sa gobyerno? Tama yan, Weng. Malaking bahagi ho ng ating budget ay napupunta dun sa sinasabi nating pangbayad utang o debt servicing. Around 7% or maybe higher. Subalit ang masakit na katotohanan, mas malaking bahagi ang natatapon dahil sa korupsyon. At dahil dyan, bilang aplikante ninyong senador, isinusulong ko yung war on corruption bilang tunay at maisog na oposisyon. At aking ipapanukala bilang senador ang pagpapababa ng threshold ng plunder from 50 million to 5 million pesos or even less. At pag yan ay inaibalik natin, ipapanukala kung maibalik yung death penalty bilang kaparusahan sa plunder. Dahil pagod na tayo, bata pa tayo, naririnig na natin yung korupsyon, subalit imbis na masawata, palala at higit ng talamak ngayon ang korupsyon. Paliwanag nga po, Attorney Vic, bakit Bababa ang 5 million? Bakit? Why that figure? Because it can even be 1 million, Joel. Sapagkat walang dahilan na tayong apat ay nag-uusap dito kaharap ang mga sambayan ng Pilipino na hindi man natin makasuhan yung mga nagnanakaw sa ating tiwali sa gobyerno ng plunder or pandarambong sapagkat hindi pa umaabot ng 50 million pesos. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit ano pang halaga yan. At base na rin, lagi kong sinasabi, kahit sa banal na kasulatan, ang sabi lang doon, thou shall not steal. Huwag kang magnakaw, period. Walang kondisyon na huwag kang magnakaw ng 50 million kundi mapaplunder ka. Death penalty para sa plunder, sir, sinubukan na yan sa Kamara pero hindi nagtagumpay. What will make it work now? I think iba ang kondisyon ngayon. Galit higit ang mamamayang Pilipino dahil nakikita nila grabe ang korupsyon. At all levels, nakikita yan. Not only because I am running for senator and I'm speaking this way. No. Dama ng ordinaryong Pilipino yung lantarong korupsyon with what's happening with our mangled and unconstitutional 2025 budget. So nakikita at alam ng tao yan. At katanggap-tanggap ngayon na ibalik yung kaparusahang bitay sa plunder. At hindi rin anti-poor ang aking panukalang ito sapagkat wala naman nagnakaw sa gobyerno na mahirap. Meron ako naalala ni Paring Melo at ni Rowena ito. Merong insidente nung nakalipas na administrasyon Duterte. Merong issue tungkol sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Tapos parang ginawa yatang 49 point. Yes. Tatanda mo, Weng? Binawasan para ng 1,000 hindi umabot doon sa plunder threshold, di ba? Attorney Vic? Yung sa kaso nun sa immigration. Sa immigration, di ba? Oo. So, good thing, merong ganitong klase ng panukala. Kaya lang magdidebate tayo doon sa figures. Sinasabi ko, threshold na 5 million di ba? Sir, baka magkaubusan ng tao sa gobyerno. Could be lower, okay. Baka magkaubusan ng tao sa gobyerno pag ginawa mong 1 million. Hindi ba't mabuti yun? So we Filipinos, ordinary folks can get a reprieve from the daily occurrence of corruption. Like the 1.4 billion pesos daily being used apparently for flood control funds. Nasaan yun? Ayun. Okay, babalikan natin yan. Baka mahaba-habang usapan pa yan. Dahil dalawang topic ang na-touch mo dyan. Corruption at pati yung pagbabalik ng death penalty. Yes. Pero attorney, meron tayong problema maliban sa problema natin sa mga corrupt. Merong nanliligalig sa atin eh. Hindi naman Pilipino ito eh. Mga Chinese ito. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila. Yung monster ship, para ba sa ikatatahimik at ikapapalagay ng loob natin? Kasi peace and stability pinag-uusapan natin. Ano pwede natin gawin dyan? Kulang pa ba ang batas? Kasi may dalawang batas tayo. Maritime Zones Act. Meron tayong Archipelagic Sea Lanes Act. Bagong-bago itong mga batas na ito pero mukhang hindi pinapansin ng China at nandyan sila ngayon. Ano ba pwede nyo pang idagdag dyan pag kayo nahalal na senador? Unang-una, kailangan klaro sa atin na ang pangunahing arkitekto ng ating foreign policy ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Subalit bilang senador, maaari naman nating gabayan kung sino man ang Pangulo at magiging Pangulo na
kinakailangan we have to be more diplomatic in trying to ease the tension there in the South China Sea. We have to help diffuse and de-escalate the tension. Di pa ba natin ginagawa ngayon yun? Hindi tayo pwedeng sumunod, Melo, doon sa itinutulak na interest. Hindi interest ng Pilipino to eh. Interest ito ng ating banyagang alyado, yung American interest. We cannot follow their interest. It is not in our interest to go to war with China. I am not acquitting China of their many wrongdoings. Marami silang mali. Subalit, ang choice mo lang, pagka ganyang usapin, dalawa. Kaya mong makipagdigma o makipag-usap tayo. And let's be real. Hindi natin kayang digmaan at hindi natin interest yan. Makipag-usap tayo. Let's help diffuse and de-escalate. Let's open the corridor for more diplomatic means of resolving the problem. Itigil natin yung warmongering, itigil natin yung what we call megaphone diplomacy. Yung salita ka lang ng salita ng kung ano-ano. Because we have to consider, Joel, yung mga Pilipino na nasa teritoryo ng China, yung nasa Hong Kong, yung nasa Macau, Marami yun. yung nasa mainland China, paano kung magkaroon ng retaliation? Hindi ang gobyerno ng China, I don't think they'll do that, kundi yung mga mamamayan ng China, doon sa lugar at sakta ng ating mga Pilipino. Sinong mananagot doon? Meron din naman mga Chinese dito. Ganon din ang pwede. Pero hindi Gantihan. pero hindi yun ang solusyon. Masyadong marahas yun at hindi naman siguro tamang pag sinakta ng Pilipino. Mananakit din tayo ng Chino. Walang katapusan ito. Pero Attorney Vic, speaking of diplomacy, sinasabi nyo nga, dapat diplomatiko tayo dyan sa aspetong yan. Pero naging diplomatiko tayo sa China noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte, naging kaibigan natin. Pero ganito ang nangyari, sinasabing inangkin nga lahat eh. Ngayon, nahihirapan na tayong bawiin eh. Yung mga lugar na atin. Meron ba kayong panig doon? Masyadong naging palakaibigan ang Duterte administration na ngayon ay malala na sitwasyon, di na natin mabawi. Kasi yung ating mga titingnan mo, teritoryo. Joel, nawalan tayo ng teritoryo yung Scarborough. Hindi panahon ni Pangulong Duterte yan. Panahon niya ni Pangulong Aquino. Noong nagkaroon ng panlilinlang na sinasabi nga ay sabayang pag-withdraw ng ating gray ship. Tinanggal yung ating gray ship na natili yung gray ship ng China. At hindi na tayo makabalik. Hindi mo na makukuha yun. Gegerahin mo sila, hindi nga natin kaya. And then ito naman, yung sa kasalukuyang administrasyon, nawala din yung Escoda Shoal. Kasi nga, umatras din yung ating BRP Magbanwa at naubusan ng gasolina. Hindi mo na rin makukuha yun. But during the time of President Duterte, ang kanyang foreign policy, ako'y sang-ayon doon, na hindi siya exclusive, all-inclusive. Makipagkaibigan tayo sa lahat, makipag-usap tayo. Nagtampo lang yung ating matagal lang alyado at treaty ally na Estados Unidos. Kaya ako ano-anong bersyon na ng kwentuhan ang nangyari. Subalit noong panahon na yun, malayang nakakapangisda ang ating mga mangingisda. Doon sa lugar na ngayon ay hirap na hirap silang mangisda. Yun ang katotohanan. So, pwede ba sabihin nagkamali si dating presidente na pumaling siya? Hindi ko sinasabing nagkamali si Pangulong Duterte. In fact, sabi ko nga, yung all-inclusive policy niya, yun ang tama. Kausapin natin ang China. Kausapin natin ang US. In fact, we are in the best position na gumita sa kanilang dalawa eh. Kasi pinag-aagawan nila yung nasa atin eh. Ikaw, US, ano ba interest mo? Itong very important maritime navigational route. Ikaw, China, ito rin ang interest mo. Nasa akin to eh. Umupo kayong dalawa, kayo makinig sa akin. Pero ang impression, Attorney Vic, inaway ng dating Pangulong Duterte mga Amerikano. Hindi lang kasi matanggap ng Amerikano na hindi na tayo exclusive. Hindi pwedeng exclusive, Joel. Lumiit na ang mundo. Kanya nga, hindi ba, masyado ng globalize ang mundo. Meron na, bukod sa NATO, meron ng BRICS. May mga bagong agrupation na ng iba't ibang bansa. So dapat tayo, hindi pwedeng siloso eh. Kung makikipag-usap tayo sa China, mapapagkatiwalaan pa ba natin ang China, attorney? Sa dami ng ginawa nila sa atin na pangaharas, pangbubuli. At kahit nag-usap na tayo, ibang ginagawa po ng kanilang pwersa. We cannot surrender the idea of being more diplomatic. We have to pursue that. Again, we are only left with two options. Go to war with China or you talk to China. The choice is simple. Option ay best diplomacy pa rin. Diplomacy pa din. Hindi natin interes ang kahit anong sigalot. Hindi nga natin mapakain ang ating populasyon eh. Papasok ka pa sa gera. Ang problema doon, paano natin sila mapapaniwala at makukuha ang loob nila kasi masyadong maliit ang leverage natin bilang mahirap na bansa. Subukan natin balikan yung mga nakaraan.
bilateral ang usapan. Ayaw nila nung dinadala sila sa arbitration eh. Kinakailangan iniintindi mo rin yung psyche nung kausap mo, nung ngayong adversary. Mag-usap kayo na kayong dalawa lang. Ayaw nilang may nagmi-mediate na yung nagmi-mediate kargado naman ang kanyang interes. Alright. So makipag-usap tayo, diplomatiko, bilateral. Okay, Alright. isang issue. Ayan. Attorney, ito talaga kailangan sagutin mo to at bigyan mo kami ng kung anong plano mo dito. Kakarampot na lang daw po ang halaga ng piso ngayon ng mga Pinoy dahil sa sobrang taas ng inflation. Ibig sabihin, mahal ang bilihin, mahal ang serbisyo. May tataas yun. Sardinas, gata, Correct. saka... 60 plus Ngayon, na mga produkto Sa- magtataas na May naman ang balita presyo. tayo natanggap, 78 centavos na lang halaga ng piso sa Sa Puerto Princesa, yan. Ganun naman. nakaliit ang halaga ng Pilipinas pa piso yun, ha? natin. Pilipinas pa yan. Ikaw naman, no? Ngayon unahin natin ang presyo ng bigas, attorney. Di China yun, ha? Di China, Bagong ha? amend, nakaka-amenda lang ng rice tarification law. Ang hope dyan, mapapababa ang presyo. Nung unang sinabatas yan, nabigo po yung batas para gawin ito. Ano pang pwedeng gawin? Para talaga nyo lahat ng mga hakbang ng gobyerno, mapapakinabangan na ng mga mahihirap na Pilipino. Kasi parang ngayon, puro boka lang. Simulan natin sa gobyerno. Unang-una, yung ating budget simulan natin dahil yung budget natin ay hindi developmental, inflationary. Alam niyo, we cannot spend more than what we have. We cannot spend more than what we earn. Dapat batuto ang gobyerno, itong administrasyon ni Bongbong Marcos, yung tinatawag nating austerity, yung fiscal discipline, Pagtitipid. yung belt tightening. Pagtitipid. Hindi tayo pwedeng utang ng utang. Anong punto ko? For this year, ang ating budget ay 6.32 trillion pesos. Ang ating koleksyon ay around 4.5, 4.6 trillion. May uutangin ka. Sigurado yun. Bago matapos ang taong ito, Joel, ang ating pagkakautang sa ngayon, habang ako'y nagpapasuri sa inyo, ay 17 trillion pesos. Dahil may shortfall na 1.7 trillion more or less for 2025. Bago matapos ang 2025, magiging 19 trillion pesos ang utang ng Pilipino. Ito ngayon na masaklap. For 2026, ang panukalang budget, higit na malaki. 6.8 trillion. So mangungutang na naman tayo. Hindi tayo pwedeng gagastos ng higit sa ating kinikita. Inflationary yung budget. Paano natin malabanan ang inflation? Simulan natin sa gobyerno. Fiscal discipline, austerity, belt tightening. Tanggalin muna yung mga unprogrammed appropriation. Tanggalin muna yung walang katapusang ayuda. Yung ayuda na unconditional cash transfer, ha? Hindi yung conditional cash transfer. Iba yun. Yung 4-piece, iba yun. Itong ayuda na dulot ng AKAP at tigil. O yan, tambalos tayo, makinig. Tigilan daw muna yung mga ayuda mo. Bakit ka mamimigay ng pera para lang sa kapakanan ng mga politiko? So linawin ko lang, ha. Sinasabi mo, ito kinikita natin, ito koleksyon natin, ito lang ang gagastusin natin. Tama. Hindi tayo uutang. Huwag tayong Utang tayo, hindi maiiwasan, Joel. Pero yung public investment natin, ilagay naman natin sa tama. Yung magbebenepisyo yung Pilipino. Hindi naman yung ayuda na gamit lamang pamumulitika. Walang proven societal benefit ang ayuda na dala ng AIC sa TAKAP. Walang isa man na tumanggap niyan ang kayang humarap sa inyo at sabihin bumuti at umunlad ang kanyang buhay at pamilya dahil sa AKAP at ayuda. Meron daw gumraduate, ah. Ay, sa 4-piece. Teka, balikan Yung natin. conditional cash transfer yun. Yung tanong mo, Weng, paano bababa ang presyo ng bigas? Saka Babalik nga bababiliin. tayo sa budget. Oo. Diba? Gastusin natin ang tama yung budget. Tanggalin mo yung binubuhos mo, yung sinasayang nila sa ayuda, ibuhos mo sa agrikultura. At ang dami nating magagawa kagaya na lamang yung ating milk production. Alam ba ninyo na for the past 34 years with the creation of the Philippine Carabao Center, bilyong-bilyong piso na ang nabuhos dyan. And yet, ang ating annual dairy production is only 1% of our annual dairy needs. Saan na pupunta yung bilyong-bilyong piso? Yung 99% na kinakailangan nating gatas, imported yun. Yan, nagugulat pa tayo, may inflation. Nasaan yung bilyong-bilyong pisong dumadaan doon? So palakasin natin yung agrikultura. Pag sinabi nating agrikultura, hindi lang naman pagsasaka yan eh. Nandyan nga yung dairy milk production.
nandyan din yung pangingisda. Malawak ang agrikultura, yung livestock natin. Tsaka kaya na may baba. Ngayon nga, di ba, balak nila, 33 pesos na raw. Pero ano yun? Pagdating ng Marso. 25% broken. Broken yun. Oo. Broken. Lasog-lasog yung bigas mo. May mura yung sulit Oo. rice. Yung, Sulit rice, yun. 36 pesos na 100% broken. Broken, Pero pag yes. linuto mo yun, Weng, lugaw yun. Lugaw. Lugaw. Broken Hindi na- siya, hindi broken siya, na hindi broken magandang tayo. kalidad. Hindi mo magandang- pwedeng pakainin ng lugaw araw-araw yung mahihirap nating kababayan. Ito, may sagot sila ngayon, food security emergency para sa bigas. O tingin nyo ba, sagot na yan talaga? Pero bago sagutin ni Atty. Vic yan, tayo po'y magbabalik, mga kapuso. Ang Ikaw na Ba, the senatorial interview sa magbabalik sa ilang sandali. Ang oras po. Paring Meloy, susunod na tanong. May nabitin akong tanong. Ano? Sa bigas. Di ba naging... Oo. Ang tanong ko kanina, Yun. ito na bang naisip na ito? Ito na ba ang sagot? Pero dugtungan ko yung aking tanong. Kasi naging executive secretary kayo. Lahat Yes. ng mga impormasyon, pumapasok sa inyo. Alam, Sinasala. Sinasala. Ni Alam na Atty. alam. Vic yan, oh. Alam naman natin, ang sinasabi po, maraming naghumihipo sa presyo ng bigas, sa value chain, kung bakit tumataas yan. Kayo ba, naniniwalang meron talagang mga nagsasamantala? At ano po ang nagawa na nung kayo po'y nandun pa bilang executive secretary? Ihahalin tulad ko lang yung tanong mo sa bigas. Ano? Opo. Because ito'y personal kong karanasan. Ako yung nagpahuli doon sa mga itinatago at ini-smuggle na asukal. Matatandaan niyo yung mga panahon na yun, ang taas ng presyo ng asukal, 100, 110 per kilo yata. Pero nag-uusap-usap kami doon, kahit yung kasama ko ng araw, at sinasabi nga namin na tila artificial yung pagtaas ng presyo. So I asked yung ISAF, yung Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, pwede ba na yung iyong intelligence network, hanapin nyo nga itong mga di umanong tinatagong asukal. At natuntun namin, ang daming warehouses, Joel, punong-puno ng Yun. asukal. Yun nga po ang tatanong ko Kahit Yung sa bigas, hoarding, yung economic sabotage, nandyan yan. Totoo yun, attorney. May nagre-raid. Pero ang nabubungaran nila, punong-punong bodega ng bigas. Punong-puno Diba? ng inventaryo. Pero walang nahuli. Yun ang problema. Walang Ang nahuli tao, nahuhuli eh. lagi yung Oh. bodegero. Oh. Yung butigay. Kawawa Wala yung yung bodegero. may-ari. Wala yung may-ari. Yung bodegero, kawawa yun, nagtatrabaho lang eh. Pero walang kinasuhang importer Hanggang or ngayon. trader. Hanggang ngayon. Oh. Kaya dapat hindi lahat ng problema ho natin ay masosolusyonan ng legislation. Malaking bahagi niyan ay nasa enforcement. Aha. At dapat, tingnan natin, itong sa bigas, yung mga importer, merchants, traders, yan ang dapat kausapin. Dahil kayang ibaba talaga yung presyo ng bigas. Ang problema lamang, alam naman namin na ang problema na nung sa agrikultura, yung food security, nung pagkapanalo pa lamang, tinanganan nung aking natulungan dati yung Department of Agriculture, hindi rin naman nagawa. Yung mga dapat gawin sa Department of Agriculture, hindi na rin naman pinasukan yung kanyang departamento. Dito naman tayo sa petrolyo. At ganyan din ang sistema. Tuwing Martes. Ritual yan, Yan. attorney. Tuwing Oo. Martes. Mas madalas yung pagtaas kaysa pagbaba. Rollback. Meron tayong oil deregulation law. Ewan ko kung ano ang nangyari dyan. Ba't hindi ito tumalab? Ngayon, ang problema natin, tuwing linggo tumataas ang presyo. Kayo ba pag naging senador, meron pang dapat na ayusin dito sa batas o mag-introduce kayo ng batas na panibago o babalik tayo doon sa regulated era? Regime. Sabi, regime. Aha. Hindi tayo pwedeng bumalik sa regulated era sapagkat ito mas magbibigay ng problema. Ang makikinabang pag-regulated yung mga mayayaman at yung kumukonsumo ng malalaking litro ng krudo o ng gasolina. Yung oil deregulation, pwedeng silipin, may buting may aambag kung ating amyendahan. Pero kagaya na sinabi ko, hindi lahat ng problema natin legislation. Tingnan yung enforcement side. Bakit instead na yung magandang layunin ng batas na yan na hayaan ang free market to dictate the price so that the consumers can choose the cleanest and the most affordable or competitive price fuel or petroleum products. Yung sinabi mo, pag tila merong kartel hindi Oo. nabasag yung monopolya Pag nagsinabi ng isang taas-taas, pag sinabi ng isa baba, tapos yung pricing nilang difference, konting-konti lang, halos pare-parehas Ito, attorney, Dapat silipin yung enforcement side. may petisyon sa Korte Suprema pero ni-reject, yung sa unbundling. 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 Idedetalye
ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At kung ano-ano yung mga sinisingil sa atin. Kung ano-ano sinisingil. Pero hanggang ngayon yata hindi pa rin ginagawa. Dapat silipin Ng mga yun. company. Ako naniniwala ako ron, yung sa unbundling. Oo. Para ma-pinpoint mo, saan ba natin pwedeng magtapyas o magbawas ng halaga para naman hindi seriously impacted yung mga gumagamit ng produktong petrolyo. And I think for now, ang pwede nating gamitin ay yung targeted subsidy or targeted approach. Concentrate tayo siguro sa mga mangingisda, sa agrikultura at sa transport sector. Bababa naman din yan. Pag binaba mo yung pamasahe, makikinabang din yung mga ordinaryong tao. So tingnan siguro yung targeted subsidy. Hindi naman pwedeng sabihin walang pera ang gobyerno. Yun nga yung sinasabi ko Yung ating we have to be prudent in our very limited budget in terms of programming, planning, budgeting, and spending. Di doon tayo maglagay ng subsidiya dito sa targeted sectors, yung sa fisheries, agriculture, and transportation, kesa nagbibigay ka nung walang katuturang ayuda. Sir, will it serve yung halimbawa, interest ng bansa natin? Kasi masyado tayong dependent sa imported oil, hindi po ba? Ang tagal na pong pinopropose yung magkaroon tayo ng reserve na oil products para kung mag-fluctuate man sa ibang bansa, meron tayong reserba na mahuhugot dito. Sa tingin niyo po feasible yung ganong klase ng approach? Yung government ang mag-i-imbak, ang problema mo Yes. dyan, kakain na naman ng pera ng gobyerno. At madidisalign, madidislocate, at madidisconnect yung mga serbisyong dapat talaga ay pangunahing ibinibigay ng gobyerno. We have to have our government veer away from non-core function. Huwag na nilang pasukin yung hindi naman nila non-core yung kanilang non-core function. Okay, actually masalimot yung issue ng ng petrolyo Langis. dahil Totoo yan. talagang it's not within the sphere of influence of the Philippines. Yes. Wala Dahil tayong world pondo market yan, di ba? Weng Melo pero ito, kaya ba natin ibaba? Kasi pagka tumaas ang presyo ng petrolyo, Kuryente. kuryente, tubig, sumusunod, lahat na. yung mga utilities, nandyan na. Yung ba kaya ba natin ibaba yun? Kuryente. Kasi ngayon, Attorney Vic, sinasabi nga namin ni Pare Melo at ni Rowena, ito na lang pinaghahanap buhay ng mga Pilipino Totoo. Yung pagbabayad ng kuryente, pagbabayad ng tubig, di ba? Mga utilities, yung mga bayarin sa bahay. Meron pa ba tayong paraan para ito yung maibaba? Rereklamo kaya tayo. Sa totoo lang. Tayong lahat Yung nagre-reklamo. kuryente, mga kababayan, ang tingin ko sa kuryente, dapat tuunan yung nakikita natin sa billing natin na systems loss. Ayun. Bakit kinakailangan bayaran natin yung inefficiency ng mga kumpanya na hindi makakolekta ng tama? Bakit kinakailangan kong bayaran yung nagnanakaw ng kuryente? Bakit kinakailangan kong bayaran yung kinukonsumo ng gumagamit ng jumper? At bakit tayo dapat naniniwala sa mga kumpanya ng kuryente na dapat makibahagi tayo sa systems loss? Pagka kayo ba'y kumikita ng sobra-sobra at nagdideklara ng dividendo, may binibigay ba kayo sa kagaya kong consumer? Kung wala, why will you let me share in the burden but you do not share with us your profit? So, Dapat nating singilin itong mga kumpanya na naniningil ang systems So, loss. Hindi patas ang laban. So, pag hard-earned yung sa atin, Joel. Paano kung parte ito ng franchise na ibinigay sa kanila? Ay di singilin din natin yung mga nagbibigay ng prangkisa dyan sa Kongreso. Pwede bang alisin yun doon sa franchise provision ng mga ganitong klase ng utilities? Anything pwedeng pasukin ng gobyerno pagka public welfare na ang nakataya. Ito panloloko itong systems loss. So, bakit mo babayaran yung sinasabi mong ninanakaw sa yung kuryente at pagbabayarin mo yung mga nagbabayad naman sa iyo ng kuryente? So pag naging senador ka, papalarin Galing ka, ba yan? Tatrabahoy mo tanggalin yan. Tatrabahuin natin ito. kaya mo banggain yung mga kumpanya yan ng kuryente? Subok tayo sa banggaan na Melo. So ayan, meron ng katandem si Congressman Marcoleta para pababain ng kuryente or ang presyo ng kuryente. At ito nga ay si Attorney Vic Rodriguez. So iboto rin po natin yan, si Attorney. Pero yung tubig, ganun din. Yung tubig, kakataas lang din This year, sinalubong tayo sa yung isang kumpanya, nagtaas ng 590, yung isa 730, 756 something. So bantayan din natin, ang kuryente, ang tubig, hindi dapat tratuhing commodity. Hindi pwedeng commodity ito, lalong maghihirap ang Pilipino. Yan, lalo magkakasakit. Ito ang aking issue, next issue, Attorney. Matter of life and death. Bawal. Ang issue ng Bawal kalusugan, yan. di ba? Bawal magkasakit. Ang nagdesisyon ang gobyerno na tanggalin yun, Kongreso, inaprubahan din niya ng
eventually, naging napatupad sa 2025 budget, alisin ang subsidy po ng PhilHealth. Nagawa ng PhilHealth na magtaas ng kanilang mga packages and magdagdag ng mga serbisyong binabayaran nila sa mga ospital nang wala yung subsidy. Dapat bang ituloy na wag na silang bigyan ng subsidy o kailangang bigyan sila by next year's under the budget? Hindi mo pwedeng tanggalan ng subsidiya ang PhilHealth sapagkat merong batas na nagsasabi na merong automatic share ang PhilHealth na nagmumula sa PAGCOR, sa PCSO, doon sa mga produktong tobacco, alcohol at yung gumagamit ng mga sweetened beverages. That is unconstitutional, that is illegal. In fact, pwede ka ng kasuhang kriminal doon. Hindi mo pwedeng galawin ang pera doon. Pero ginawa ng Kongreso. So that is unconstitutional yung ginawa nila. Yung 2025 budget, Yes. walang debate ron. Unconstitutional yung kung parehas nating and objectively susuriin. At yung pag zero budget or pag-defund sa PhilHealth, hindi ka tanggap-tanggap. Yung sinasabi nilang sobra-sobra yung pera, may excess, may reserve ang PhilHealth. Hindi pa rin dahilan yun para i-zero budget mo PhilHealth. Kung sa tingin mong inefficient or incompetent or worse, corrupt, yung management ng PhilHealth, ang parusahan mo yung management, hindi yung mga sambayan ng Pilipino na nakaasa sa PhilHealth. You know, Joel Atweng at Melo, napakaraming Pilipino is just one hospital bill away from poverty. Siniro mo pa ang PhilHealth. Anong klaseng puso meron ka? Okay. Sige. Marami pa tayong tanong, mga kapuso. Kay Attorney Vic Rodriguez. Nag-iisip pa nga ako ng ibang tanong. Oy, marami pa, pare. Marami pa. Marami pa. Oo. Nakalinya pa eh. Oo naman. Ang ikaw na ba, the senatorial interview, ay muling magbabalik makalipas po ang ilang mga pa. So si Attorney Vic Rodriguez po ay pabor sa foreign policy ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, kung saan ang Pilipinas ay friends to everyone, enemy to no one. At si Attorney Vic ay hindi rin pabor or hindi naman pabor sa zero subsidy ng PhilHealth para sa budget ngayong 2025. Ang ikaw na ba, the senatorial interviews, kasama pa rin natin si Attorney Vic Rodriguez. Bato mo yung susunod na tanong, pare Melo. Siyempre, para saan bang pinagtatrabaho natin? Para sa pamilya. Pero sabi nga, dito sa Pilipinas, ang mga manggagawa ay overworked, underpaid. Attorney, ano ba ang pwedeng itulong ninyo kung kayo magiging senador para madagdagan siguro ang sinusweldo ng ating mga kababayan na tayong mga nagtatrabaho? Buti na itanong mo yan, Melo. Ang isa sa aking legislative idea, not yet agenda, but bilang senador ninyo, nais kong ipanukala yung pagkakaroon ng pagkakapare-parehas ng sahod, yung wage standardization. Dapat wala ng discrimination or distinction yung sahod nung nagtatrabaho sa Mega Manila laban doon sa probinsya. Dapat parehas na. Dahil hindi totoo na mas mura ang buhay sa probinsya, hindi totoo na mas murang manirahan sa probinsya kesa sa Mega Manila. Proof, doon sa Iloilo at ibang bahagi kahit sa Cebu, mas mahal ang presyo ng kuryente kesa Mega Manila. Pero mas mababa ang kanilang sinasahod. Hindi lang kuryente, ang krudo, ang Yes. petrolyo doon mas mahal. Tama. Dahil Malayo may logistics. Tama. Malayo, Kaya pinagdadaligan. walang katotohanan na mas murang manirahan sa probinsya. Kaya aking isusulong yung pagkakapare-parehas ng sahod ng mga nasa probinsya at nasa Mega Manila. Hindi natin babawasan yung sahod ng nasa Mega Manila. Ipaparehas natin yung sinasahod ng mga nasa probinsya sa sinasahod ng nasa Mega Manila. Hindi mawawala na silbi ang Regional Wage Board, Attorney. Tatanggalin na natin Bubuwagin yun. na yung... Bubuwagin na yun. So, So, legislated na Legislated na. At malaking bagay yan, I believe, strongly believe, it will help decongest Yan. yung Imperial Manila. Bakit? Hindi ka na pupunta sa Manila para iwanan mo yung pamilya mo sa probinsya. Kasi malaki sweldo rito. Parehas Diba? na eh. Parehas na. At yung hanap buhay, lilipat na rin doon. Bakit? Yung magagaling nandun na eh. Pero attorney, yung legislated wage hike, ang babanggain mo doon yung interest ng mga negosyante. Alam mo ang negosyante, basta't nakita nila na nagtatrabaho naman ng tama ang gobyerno, they will not mind helping. Anong ibig kong sabihin? Kaya nga itinutulak ko eh.
ibaba natin yung threshold ng plunder, ibalik natin yung death penalty bago tayo tumungo dyan sa wage standardization para naman magkaroon din ng benepisyo sa batas. Yung mga negosyante, hindi na sila hihinga ng pera, hindi na kukutungan, wala ng extortion. Wala bang epekto yung yung ease of doing business na batas? Tanungin mo yung mga negosyante, hindi sila happy. Okay, ito. Speaking of hindi happy, hindi din tayo happy dun sa kalidad ng edukasyon na binibigay sa ating mga kabataan. At sinasabi nga, kaya hindi ganun kataas ang pagtingin ng ating mga mababatas dun sa pagbibigay ng pondo sa edukasyon ay dahil gusto nilang manatiling mangmang ang mga Pilipino at patuloy silang iboto. Ewan ko, may magagawa ba tayong paraan? Yung sinasabing Joel, predatory governance. Predatory governance. Yun ang yun bang talagang pagsasamantalahan yung kahinaan ng tao. Panahon na siguro na silipin natin ng maigi. Baka kinakailangan na nating isang tabi yung K-12 program. Sapagkat napatunayan naman yan, nung 1999 pa lang, doon sa tinatawag na TIMSS, yung Trends in Mathematics and Science Study, may survey of the 38 countries sa math at science, pang 36 na ang Pilipinas. Kulelat na tayo. In-enforce natin yung K-12 noong 2013, I believe. Nagkaroon uli ng survey, yung programs in international student assessment o yung PISA. Yung Pilipinas, sa pagdating sa reading of the 79 countries surveyed or assessed, pang 78 tayo. Pagdating naman sa math, of the 79 countries, 79 tayo. Pagdating sa science, of the 79 countries, 79 din tayo. Fast forward to 2022. Kulelat pa rin tayo sa math, reading, science, and spelling. So dito pinapakita, yung layunin ng K-12 hindi na-deliver. Panahon na ibalik na natin siguro yung sa dating sistema ng edukasyon nang sa ganun, sa hirap ng buhay, mabawasan ng 2 taong pasanin yung mga magulang. Okay, meron tayong fast talk portion dito. Attorney Vic, Medyo may kahinaan tayo dyan, pero susubukan natin, Etong sagot, pabor, di pabor, o kaya depende. Pagka depende sagot mo, pwede ka magpaliwanag. Pwede ka magpaliwanag. You have the 15 seconds, attorney. Walang contempt dito, right to be heard. Eto na, ready na ba kayo? Attorney Vic, eto, batas laban sa political dynasty. Depende. Depende, bakit? We have first to define what constitutes political dynasty. Because there are areas na talaga namang may magagaling talagang na pamilyang lingkod bayan na paulit-ulit talaga silang tatangkilikin ng kanilang pinaglilingkuran. And that is why we have to define what constitutes political dynasty. Pero yung sadya mong kinakalat ang yung angkan, meron ka sa Senado, meron ka sa probinsya, meron ka sa syudad. Meron kang party list. Meron kang party list. Yan, I think, yan ang dapat nating isawata because that's an anathema to the real democratic process. Alright, parusa sa mga balimbing na politiko. Oh yes. Pagsasapubliko ng SALN. Pagsasapubliko ng SALN, depende. Bakit? Yung SALN, yung pagsusumite, nandyan na. Pero yung pagpapublish, delikado yon, Joel, because if used irresponsibly, it will put the subject and his or her family in harm's way. Delikado yan. We have to be responsible, mag-request kung for purposes of filing meron namang ebidensya, dapat mong i-release. Pero kung malisyoso yung pag-request para lang ilathala, hiyain, o kaya takutin, o kaya ilagay nga sa alanganin yung seguridad nung tao at ang kanyang pamilya, huwag tayong pumayag doon. Rengay. Divorce attorney. Ay, hindi ako sang-ayon sa divorce dahil sabi nga sa ating saligang batas, Article 2, Section 12 of our Constitution, kinikilala yung pagiging sagrado or sanctity of family. Pangalawa, obligasyon ng Estado na palakasin at protektahan ang pamilya bilang basic autonomous social institution. Kaya hindi ako sang-ayon sa divorce, nandyan naman na ang batas sa annulment, nandyan naman na ang batas sa legal separation. Gusto nga sumali sa uhaw. Oo nga, uhaw. Legalisasyon ng wedding. Legalisasyon ng wedding. Pabor, hindi pabor. Hindi pabor. Legalisasyon ng medical marijuana. Depende. Eto, naman. Pagka ito
ay hospital administered, pwede nating itulak. Pati yung dispensation dapat hospital based. Hindi pwede yung kahit saan na lamang na pharmacy o butika, pwede kang kumuha ng cannabis oil. Dapat yan ay hospital administered. Merong mga hospital na isi-certify na maaari lamang mag-administer at magbenta ng cannabis oil. Ito naman tayo Mala Oplan Tukhang na drug war. Ang drug war naman talaga is a matter of law enforcement. Yung malatukhang is titulo lang naman yan eh. But of course, kung manganganib ang buhay ng law enforcement, meron naman din talaga silang karapatang protektahan ang kanilang sarili. Itong death penalty para sa heinous crimes at drug trafficking. Sangayon ako ron, kaya nga itinutulak kung maibalik yung death penalty sa kasong plunder at droga. Doon lang. Doon lang muna. Kasi nga iniiwasan natin sasabihin na anti-poor, yung mga mahihirap lamang ang maisasalang dyan sa whether lethal injection o ibabalik mo yung electric chair, kung ano man. I-limit muna natin doon sa dalawang malaking kaso na ang mga masasangkot lang talaga ay yung mayayaman at nagpapayaman at nagpapakasasa sa pera ng bayan. Pag-amyenda sa konstitusyon. Ang ating konstitusyon ay hindi perpekto. It has to be revisited and amended and revised from time to time, but not under this administration. Alright. Siguro meron Ito pa na tayo ilang mga tanong na pwede pa ibato kay Meron pa. Attorney Vic. Ihahabol ko yung traffic. Ayun. May naiisip ka na pwede mong itulak, halimbawa maging senador ka para maibsan yung traffic natin kasi parang dilubyo yung buhay natin dahil sa traffic araw-araw, Ang attorney. MMDA, Tell me about it. 7 to 4 daw para mag-ease ng traffic ang pasok sa gobyerno. Ang problema kasi natin, ang sukatan natin na umuunlad ang ating ekonomiya, palaki ng palaki yung nabebenta, yung volume ng nabebentang sasakyan. Pero nakalimutan natin, yung kilometro, yung haba ng kalsada natin, nung ilang taon na nakalipas, ganun pa rin. Ibig sabihin, hindi na dadagdagan yung kalsada, hindi lumalapad yung kalsada, pero padami ng padami sa sasakyan. Dumadami din ang tao. Dumadami din yung tao. So yung pera, babalik tayo sa budget. Yung tamang paggamit, planning, programming, budgeting and spending. Kung gamitin natin sa tama, hindi sa ayuda, baka nadagdagan yung ating kalsada. Alright. Isa pang tanong. Balikan ko yun kasi sinabi ni Attorney Vic, hindi siya pabor siya dun sa pagpaparusa sa mga balimbing na politiko. Ang bintang sa'yo, bumabalimbing ka raw. Kay Duterte ka na ngayon. Dati kang kay BBM. Dati na kami magkakasama. Noong 2016, Joel, I have campaigned and voted for the tandem of Duterte Marcos. At noong 2022, I have campaigned and worked immensely, very hard, for the tandem of Marcos and Duterte. Hanggang ngayon, magkasama kami ni Pangulong Duterte. So hindi Merong ka nawala. bumalimbing? Siya ang dapat magpaliwanag bakit siya nag-traitor sa mamamayang Pilipino at hindi niya ginagawa yung mabubuting pananalita na kinampanya namin noong 2022. Alright. Tanungin mo na yung pinaka-importanting tanong. Pare Melo. Ito na. Bubuelo na tayo. Ayan. Nakabela ko na. Ang dami nating narinig kay Attorney Victor Rodriguez, mga kapuso, So ito na ang pinaka matinding tanong para kay Attorney Vic Rodriguez. Ano kaya ito? rin siya bilang Executive Secretary. Yes. At ngayon po ay tumatakbo bilang senador o aspirante bilang isang senador. Ito po ang ating huling tanong, Attorney Rodriguez. Ikaw na ba ang nararapat na maging senador ng Pilipinas? Attorney Vic, tingin ka doon sa sambayan ng Pilipino. Sa ating mga kababayan sa sambayan ng Pilipino, ako ho ay naririto upang magpasuri, magpasukat, magpatimbang, magpakilatis. At kung sa katingin po ninyo, ako ay nararapat, pahiramin po ninyo ako ng inyong mandato, ilagay po ninyo ako sa Senado. Alam ko po ang trabaho ng mambabatas, alam ko po kung ano ang trabaho ng senador. At bilang senador ninyo, aking isusulong ang pagbabalik ng death penalty at pag-amyenda sa plunder law. Ibababaho natin ang threshold from 50 million to 5 million or even lower. At pag tayo po ay nagsama-sama ngayon 2025, maghatid po kayo ng bago sa Senado dahil posible ang pagbabago. Okay, at saka sisingilin natin siya pagdating ng araw sa mga sinabi nyo. Oh Attorney. yes, absolutely. Oo. Once you're in the Senate, babalikan namin kayo. Recorded dito, Attorney Vic. Anong petsa ngayon? Anong petsa ngayon? January 17, 17. Ayan, tatandaan namin yan, Attorney Vic. Thank you. Gawin mong pula sa Thank you, Joel. Salamat ulit. Marami pong salamat sa pagkakataon. Thank you. So ito po ang ilan sa mga highlights. Pabor po si Attorney Vic Rodriguez sa foreign policy ni dating
President Rodrigo Roa Duterte. Hindi rin siya pabor sa zero subsidy ng PhilHealth. Gusto niyang isulong pag naging senador ang wage standardization para di umano ma-decongest ang Metro Manila. Ibig sabihin, yung sweldo sa Metro Manila throughout the Philippines ay pare-pareho na. So hindi na kailangan pumunta yung mga taga-probinsya sa Metro Manila para makakuha ng mas mga taas na sweldo. Hindi rin naman siya pabor sa K-12 na dagdag pa pasakit o dagdag gastos sa mga magulang, di umano. Hindi rin siya pabor sa Chacha under ng current administration na si Marcos Jr. Alam nyo na, baka kung ano-anong palitan, humaba ang kanilang termino. Okay, hanggang dito lang muna. Paki-like and share na rin po ang video na ito and i-comment nyo lang po inyong saloobin para mapanood at mabasa rin ng iba. Hanggang sa muli, salamat po.